Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 111. Felicity, siya ba ang katulong na inayos mo? Ang tatlong babaeng mga angkla ay medyo nagulat. Kahit na mukhang gwapong-gwapo si Gerald, mukha siyang isang country bumpkin dahil sa kanyang pananamit. Tingnan ang mga katulong na dinala nila sa halip, lahat sila ay bihis ng maayos, at lahat sa kanila ay napakabata at gwapo. Ang isa sa mga lalaki ay kahit isang manliligaw na hinahabol ang isa sa mga babaeng angkla. Siya ang nagtulak sa SUV dito ngayon. Ang kaibahan ay napakahusay. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang panlabas na live na broadcast. Tingnan mo lang ang mukha nila. Upang maisip na kakailanganin nilang magdala ng isang bansa na bukol ngayon sa kanila. Hindi ba iyan ay nagpapababa ng mga marka at pamantayan ng lahat ngayon? Oo. Wala akong oras upang maghanap para sa isang katulong kaya't hinaila ko lang kasama ko ang isa kong kapwa mag-aaral mula sa universidad. Nag-iinit din ang mukha ni Felicity. Nakaramdam siya ng sobrang hiya. Hihihi. Tingnan ko bakit hindi na lang natin hilingin sa kanya na bitbit ang lahat ng ating mga gamit habang sinusundan niya tayo sa paligid noon. Hindi ito big deal. Mahahawak lang ako sa dalawang cellphone nun. Sa oras na ito, ang isa sa mga lalaki ay tumingin kay Gerald habang umiling siya na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Ang naiinis sa kanyang mga salita ay maliwanag. Sa tingin ko tama si Hector. Mabuti kung magdadala lamang siya ng aming mga gamit at sundin sa likuran natin noon. Sinabi ng isa sa magagandang angkla. O sige, Gerald. Bakit hindi mo ibigay ang aking cellphone kay Hector? Maaari mo lamang dalhin ang lahat ng aming mga bagay mula sa amin at sundin sa likuran namin mula sa malayo. Nagmamadaling sabi ni Felicity, hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman ang pagbulwak ng galit sa kanyang puso. Damn it. Pumunta ako dito upang tulungan ka ngayon. Naisip mo ba talaga na naririto ako upang ikaw ay kumuha ng iyong manggagawa? Gayunpaman, habang iniisip niya ito, dahil nandito na siya, walang point para umalis siya ngayon. Kahit na ayaw niya ito, madali lamang siyang magdala ng mga bagay sa paligid para sa kanila. Lat, mga mahal kong tagahanga. Magandang hapon sa lahat. Magandang hapon mga sanggol. Ako ang iyong sweetie. Na-miss ko kayong lahat hanggang sa mamatay. Ang live na broadcast ay nagsimula kaagad, at ang maraming magagandang batang babae ay nagsimula ng kanilang live na broadcast sa kanilang sariling mga pambungad na pahayag. Hector, bilisin mo at tulungan mo akong itutok ang kamera sa marangyang sports car na ito. Excited na bulalas ng dilaw na buhok na maganda ang angkla na nagngangalang Sarah Wester. Sinamantala din ni Felicity ang pagkakataong ito na sumunod sa Lamborghini. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at pagtawa. Nanood si Gerald mula sa gilid hanggang sa medyo nagsawa siya. Sa oras na ito, inilabas niya ang kanyang cellphone bago siya mag-login sa live broadcast room ng Felicity. Hindi inaasahan, ang kanyang live broadcast room ay napakapopular pa rin. Ang lugar ng mga komento ay sumasabog sa oras na ito. Damn it! Anong klaseng sasakyan yan? Ito ang Lamborghini Reventon. Nagkakahalaga ito ng halos $3 milyong at puno ng lahat ng uri ng mga marangyang pagsasaayos. Oo, ang panloob na disenyo ng kotseng ito ay walang pasok sa buong mundo. Tingnan lamang ang loob ng kotse. Damn it! Maaari ba kaming magkaroon ng isang malawak na tanawin ng kotse? Bigyan kami ng malawak na tanawin ng kotse. Sino ang nagmamaneho ng kotseng ito? Siya ay dapat na talagang isang mayaman na tao. Ito ay isang cool na sports car. Umungal, Panipi, tuldok, panipi. Ang live na broadcast ng lahat ng apat sa magagandang batang babae ay naging sobrang hype. Sa oras na ito, wala nang nakatuon sa mga kagandahan. Sa halip, ang pansin ng lahat ay nakalagay sa kotse. Si Felicity at ang iba pang mga batang babae ay nagpupumilit na humingi ng mga regalo habang natutugunan ang mga kahilingan ng kanilang mga tagahanga. Kinunan nila ang hitsura ng sports car mula sa malayo at malapit. Nakatanggap din sila ng maraming mga regalo sa oras na ito. Mayroong isang mayamang tao sa live broadcast room ng Felicity na nagbigay sa kanya ng $900 na halaga ng mga regalo. Dinala nito ang kapaligiran ng live na broadcast room sa isang maliit na rurok. Salamat kapatid Jazz. Mahal kita kapatid Jazz. Isang oras ang lumipas tulad nito. Ang apat sa kanila ay hindi nagpatuloy sa paglalakad sa labas ng bahay. Nagsagawa lamang sila ng kanilang mga live na pag-broadcast sa tabi mismo ng Lamborghini. Ang bawat isa sa kanila ay nakaakit na ng isang malaking katanyagan at sumusunod sa oras na ito. O talagang hindi talaga kayo nakakaalam kung paano mag-dote o palayawin kami.
Kailangan kong magpahinga muna. Parami ng parami ang mga tagahanga na pumasok sa live na broadcast room habang hiniling nila na tingnan ang kotse. Matapos ang mahabang pag-uusap, pagod na sina Felicity at ang iba pang mga batang babae. Mga darling, mangyaring maging mabuti. Itutuloy ko ang pag-broadcast ng live pagkatapos uminom ng tubig. Sarah, nagdala ka ba ng tubig? Hindi, wala kaming dinala. Bakit hindi kami bumili ng ilan? Natuyo na ang lalamunan ko. Nauuhaw din ako. Gusto ko ring kumain ng ilang pakwan ngayon. Masayang sabi ng mga babaeng angkla. Aba, Gerald, bakit hindi ka pumunta at bumili ng tubig at pakwan para sa amin ngayon? Pumunta ka, utos ni Felicity sabay turo ng daliri kay Gerald. Nababaliw na si Gerald. Ano ang ginagamot niya sa kanya? Nako, nagsasalita tungkol dito, nakaramdam din siya ng kaunting nauuhaw pagkatapos sundin ang mga batang babae sa paligid. Gusto rin niyang kumain ng ilang pakwan. Nagpasya si Gerald na pumunta at bilhin ito sa kawalan ng pag-asa, bumili siya ng isang pakete ng mineral water, isang malaking pakwan, at isang pakwan na kutsilyo. Bumalik si Gerald na bitbit ang isang malaking bag ng mga gamit, at talagang pagod na pagod siya. Sa oras na ito, si Felicity at ang natitirang mga batang babae ay nagsasahimpapawid pa rin ng live tungkol sa mga prospect ng kotse. Kabanata 112. Gerald, bilisan mo at gupitan ang pakwan. Damn it. Bakit mo binalik dito ang buong pakwan? Bobo ka ba? Bakit hindi mo hiningi sa tao na i-cut ang pakwan para sa iyo bago ibalik ito sa amin? Wala akong masabi. Hindi rin seremonyang sinabi din ni Sarah kay Gerald nang hindi man siya kinalaman bilang isang tagalabas sa ngayon. Damn it. Kung lahat kayo ay hindi naghihintay ng labis sa pagkain ng pakwan, naghihintay ako na gupitan doon ang pakwan. Damn ito. Palihim na nagmura si Gerald. Kaya lang niyang putulin ang pakwan. Saan niya ito dapat putulin? Hindi niya maaaring gupitan ito sa lupa. Oh, nakuha niya ito. Maaari lamang niyang gamitin ang hood ng kotse bilang isang fruit table upang gupitan ang pakwan. Pagkatapos ng lahat, hindi madali para sa pintura sa Reventen na lumabas. Habang iniisip niya ito, lumakad si Gerald papunta sa sasakyan. Itinapon niya ang isang bag ng mineral water sa hood ng Lamborghini. Pagkatapos nito, inilagay niya ang pakwan sa hood bago niya ito sinimulang gupitan ng kutsilyo. Ang tagpong ito ang naging sanhi upang matulala si Felicity at ang natitirang mga batang babae na gumagawa ng kanilang live na broadcast. Nagambala din ang kanilang live broadcast, marami sa mga magagandang batang babae na nagpunta dito upang kumuha ng litrato ng kotse ay nagbukas din ng kanilang mga bibig sa pagtataka. Damn it! Damn it! Damn it! Ito ang dalawang salita na umusbong sa puso ng bawat isa ng mahinahon. Ang taong ito ay talagang gumagamit ng front hood ng Lamborghini upang putulin ang pakwan. Gerald, nakakabaliw ka ba? Alisin mo iyan ngayon din. Namutla si Felicity sa takot. Siya ang unang taong nagsalita. Dapat may sakit si Gerald. Ganap talaga. Kung pinutol niya ang pakwan at napakamot ang Lamborghini habang ginagawa ito, hindi siya makakayang magbayad para sa mga pinsala sa buhay na ito. Napunta ba dito ang bastard upang lumikha ng gulo ng sadya? Natigilan din sina Sarah at Hector. Ang mga tagahanga sa live na broadcast room ay lahat ng buwing sa oras na ito. Sinabi nila ang isang bagay tungkol sa 150,000 o 300,000 dolyar. Bakit ka nakatayo roon? Magmadali at alisin ang lahat at panasa ng kotse na malinis. Paano kung may malaman tungkol dito? Hindi ka makakaalis kung gayon. Puno ng panghihinayang si Felicity. Kung hindi siya makahanap ng isang katulong, dapat lang gumastos siya ng pera upang kumuha ng isa. Bakit dinala niya rito si Gerald? Bakit? Ay, okay lang. Kahit nagasgas ang kotse, ayos lang. Mapait na ngumiti si Gerald. Kung gasgas talaga ang sasakyan, siya pa mismo ang nagkamot nito. Hindi niya kailangang humingi sa sinuman para sa anumang kabayaran. Bakit sila kinakabahan? Ano ang ibig mong sabihin na okay lang kahit gasgas ang kotse? Bilisin mo at alisin mo na ang mga bagay na ito ngayon. Galit na kinadyot ng paa ni Felicity. Walang pagpipilian si Gerald kundi ang ibaba ang pakwan at ang pakete ng mineral na tubig. Nauna niyang iniisip ang pagkain ng pakwan na tulad nito upang ang bawat isa ay hindi na kailangan umupo sa sahig at kumain. Paimpal niyang ginasto na kumain sila ng mas comfortable. Tila ba siya ay nag-iisip ng sobra. Lumapit si Felicity at tinulak palayo si Gerald. Pagkatapos nito, maingat niyang pinunasan ang kotse gamit ang kanyang sariling basang wipe. Matapos matiyak na wala talagang gasgas sa kotse, tuluyan na siyang napagon. Felicity, galing ba siya sa klase mo? Bakit hindi mo siya hilingin na umalis na? Ito ay talagang isang mapanganib na eksena ngayon lang. Mapanghamong sabi ni Hector. Ang SUV sa tabi ng kotseng ito ay pagmamayari ni Hector at tila mayaman siya.
Bumaba na ang tingin niya kay Gerald nang makita siya. Gayunpaman kapag si Gerald ay kumikilos bilang isang tanga at halos gasgas ang marangyang sports car, nararamdaman niya ang goosebump sa buong katawan niya. Napasimangot talaga siya. Oo, Gerald, pwede ka nang umalis. Ako ay nagkamali. Ako, si Felicity, ay nagkamali talaga sa paghingi sa iyo na sumama ka sa akin upang maging katulong ko. Si Felicity ay nagsalita sa isang direkta at mapurol na pamamaraan. Okay, kukuha lang ako ng isang bote ng tubig pagkatapos. Umalis si Gerald matapos kumuha ng isang bote ng mineral water. Medyo nakakahiya naman. Naisip ni Gerald na ilabas ang susi ng kanyang sasakyan at idiin ito. Talagang naging simple iyon. Gayunman, naramdaman ni Gerald na parang naglalabas siya ng palabas sa harap ng mga netizen na nanirahan sa iisang lungsod mula nang magaganap ang mga live na broadcast sa oras na iyon. Bukod dyan, orihinal na hindi niya plano na bumili ng gayong mamahaling kotse, ngunit kailangan niyang gawin iyon dahil pinilit siya ng kanyang kapatid. Sa makatuwid, masaya na umalis si Gerald, ayaw pa rin niyang magkaroon ng labis na pakikipag-ugnayan sa Felicity. Si Gerald ay hindi nagpunta sa ibang lugar sa oras na ito. Dumiretso siya pabalik sa kanyang dormitoryo at natapos na ang pagbuga ng isang bote ng tubig. Pagkatapos humiga siya sa kanyang kama para makapagpahinga. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos nito, si Harper at ang natitirang mga lalaki ay bumalik sa dormitoryo. Bumalik kayo agad. Kumusta ang kasiyahan kasama si Hailey at ang iba pa? Tanong ni Gerald na may ngiti sa labi. Gerald, buti na at nasa dormitory ka rin. Sabay tayo sa dormitoryo ni Hailey. Pagkabalik si Harper, Benjamin, at ang natitirang mga lalaki ay na-flip sa kanilang mga pitaka o kinakabahan na tumawag sa telepono. Ano ang mali? Damn it. Huwag banggitin ito. Si Alice ay nasa problema. Panipi. Kabanata 113. Ano ang maaaring nangyari kay Alice? Nagulat si Gerald. Gayunpaman, dahil hinihiling siya ni Harper na samahan sila sa dormitoryo ni Hailey, hindi mabuti para sa kanya na tanggihan ang kanyang kahilingan. Bukod dito, talagang nais ni Gerald na puntahan at alamin kung ano ang eksaktong nangyari kay Alice. Kahit na ang batang babae na ito ay nagparamdam sa kanya ng medyo naantig bago ito, ang kanyang pag-uugali ay tumagal ng 180 degree na turn matapos na masamain si Gerald ni Jack Ellen. Kung tutuusin, kaibigan pa rin siya. Sa katunayan, si Gerald ay simpleng bumubuo ng lahat ng mga uri ng mga kadahilanan para sa kanyang sarili. Kahit na sinabi niya na wala siyang pakialam kay Alice bilang isang normal na lalaki, paano siya maaaring maging walang malasakit sa gandang batang babae? Sa dormitory ni Alice. Ang 6 na lalaki, kasama sina Gerald at Harper, ay nag-sign in sa ibaba bago sila pumasok. Pagkapasok nakita nila si Alice na umiiyak habang nakaupo siya sa kama. Umiiyak din si Jack Ellen sa oras na ito. Mapatla ang mukha ni Jack Ellen at parang takot na takot talaga siya. Alice, Jack Ellen, pumunta kami dito upang makita ka. Sagot ni Harper. Sa daan, matapos na tanungin ni Gerald ang tungkol sa bagay na ito, nalaman din ni Gerald ang tungkol sa mga suliranin ng bagay na ito. Ito ay naka-out na ang pagkakakilanlan ng 4 na tao na binugbog sa manor ay sa katunayan ay pambihira. Hindi magiging labis na pagsasabi na ang isa sa mga industriya ng pamilya ng binata ay isa sa pinakamalaki sa buong Mayberry City. Bukod sa Mayberry International Inc., ang negosyo ng pamilya ng binata ang pinakamahusay. Sino ang taong ito? Ang kanyang pangalan ay William Rye, at ang pangalan ng kanyang ama ay Henry Rye. Isa siya sa pinakamalaking bosses ng real estate sa Mayberry City. Nangyari lamang na kahit na siya ay isang mayamang pangalawang henerasyon, si William ay karaniwang isang napakababang tao. Pumunta siya sa manor upang samahan ang ilang mga kaibigan upang uminom sa araw na iyon. Matapos uminom sa isang kapritsyo, nakita niya sina Jack Ellen at Alice. Lalo niyang napansin ang Alice na pambihirang maganda. Iyon ang dahilan kung bakit niya tinukso ang 2 batang babae sa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-away siya ng 2 beses. Bukod dito, binugbog siya hanggang sa siya ay duguan ng buo. Pagka-uwi, tumawag si William para sa tulong. Nagulat ang kanyang buong pamilya sa nakita na ito. Bagaman ang mga partido ay hindi direktang naghihiganti, si Danny, Chad, Jack Ellen, at ang pamilya ni Alice ay nakatanggap ng babala sa iba't ibang antas. Ang pamilya ni Chad ay nagpatakbo ng isang negosyo sa pamilya, at lahat ng kanilang mga supplies ay agad na naputol. Ang pamilya ni Alice ay mayroon ding sariling kumpanya, at ang kanyang pamilya ay nasa katulad na sitwasyon sa pamilya ni Chad tungkol naman kina Jack Ellen at Danny, nanganganib din ang kanilang mga magulang at binigyan ng babala. Ito ay nadama na parang babayaran nila ang presyo para sa gasgas sa taong ito sa maling paraan. Sa madaling sabi, si Alice at ang iba pa ay lahat ay kinilabutan ngayon. Ito ay dahil nagbanta si William na wasakin sila ng buong buo sa loob ng 1 buwan.
Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang aking tatay ay nakipag-ugnay na sa maraming tao, ngunit wala silang magawa. Iyak ng iyak si Alice. Ang mga magulang ni Jack Ellen ay pinatay din na may agarang epekto. Alice, hindi ba makakatulong sina Danny at Chad sa bagay na ito? Maaari lamang tanungin sila ni Harper ng katanungang ito. Pagkatapos ng lahat, wala siyang magawa upang makatulong habang nanunood mula sa gilid. Oh, ano ang posibleng gawin nila? Narinig kong nagtungo pa sina Chad at Danny sa kumpanya ng kabilang partido upang hanapin siya. Lumuhad sila at humingi ng tawad sa kabilang partido, ngunit pagkatapos ay itinapon sila ng kumpanya ng mga security guard. Napunta talaga kami sa malaking gulo sa pagkakataong ito. Narinig kong sinampal din ni Danny ang kanyang sarili sa harap ng kabilang partido, ngunit lahat ay walang silbi. Ang isa pang batang babae sa dormitory ay nag-alala rin. Lalong lumuha si Alice. Ganon din si Jack Ellen. Hindi sila nagmumukhang kasing mayabang tulad ng dati. Bakit hindi tayo tumawag sa pulis kung gayon? Sabi ni Benjamin habang nagkakamot ng ulo. Sino ang hindi makakaalam tungkol sa pamilya Rice sa Mayberry City? Ang mga ito ay talagang kahanga-hanga at malakas, karamihan sa mga tao ay hindi kayang ikagalit sila. Umiling si Alice habang sinabi niya, hindi, walang silbi. Bukod dito kami ang pumalo sa kanila sa una at hindi naman sila muling lumaban. Kahit na gumawa kami ng ulat ng pulisya, tayo ang mahuli sa halip. Nang marinig ito ng lahat, naramdaman nila na ito talaga ang kaso. Huwag ka nang malungkot. Palaging may solusyon sa problema. Si Gerald na hindi talaga nagsalita, biglang nagsalita sa oras na ito. Hindi talaga niya alam kung paano pa sila makumbinsi. Kabanata 114. Gayunpaman, nagpasya siyang bigyan ng mukha sina Harper at Hailey. Pagkatapos ng lahat, nangyari ito sa piging ng kaarawan ni Hailey, nilalayo ni Gerald na tanungin si Zack kung mayroon siyang anumang magagandang solusyon upang harapin ang bagay na ito. Nandito ka din. Crap, crap, crap. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na pumunta dito? Bakit may mukha ka pang magpakita dito? Nawala ang galit ni Jack Ellen at galit na galit nang marinig ang mga sinabi ni Gerald. Pinapagalitan pa niya at pinagtatawanan siya ngayon. Sino ang pinagmulan sa likod ng buong bagay na ito? Hindi ba't lahat dahil nakakaawa si Gerald? Kung hindi dahil kay Gerald, marahil nahihiya kaya si Alice na sumugod siya agad sa banyo. Kung hindi tumakbo si Alice sa banyo dahil galit siya, susundan ba niya siya hanggang sa banyo noon? Kung wala sa kanila ang nagtungo sa banyo, mapuko nila ang isang tao sa background ni William noon. Ang salarin sa likod ng bagay na ito ay si Gerald. Gayunpaman, mayroon talaga siyang mukha na magpapakita rito. Tumalon si Jack Ellen mula sa kanyang kama habang iniangat ang kamay kay Gerald. Talagang kinamumuhian niya ang kalokohan na ito. Sampal. Ang sampal na binabalak niyang ibigay kay Gerald ay hindi nangyari tulad ng plano. Habang nakataas ang kamay sa hangin, pinigilan siya ni Gerald bago niya ito masampal. Jack Ellen, sapat na. Mariing itinulak siya ni Gerald sa lupa. Mabuting ugali ni Gerald. Karaniwan siyang may napakahusay na ugali, ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi siya magagalit. Siya ay minaliit ng dalagang ito at sinampal ng maraming beses. Si Xavier ay kanyang dating kasintahan, kaya't hindi niya maipagpalit ang sarili sa tuwing sasampalin siya nito. Ngunit sino sa kanya si Jack Ellen? Walang tao. Sa makatuwid, hindi na napigilan ni Gerald ang kanyang galit. Naglakas loob ka na patulan ako. Parang isang baliw na kumilos si Jack Ellen habang nakaupo sa lupa na pula at namamaga ng mata at nagpatuloy sa pag-iyak. O sige, sapat na. Tama na. Mabilis na hinimok ni Hailey at ng iba pang mga batang babae si Jack Ellen. Tumingin si Alice kay Gerald bago siyang inisyan at sinabing, Gerald, nagpunta ka ba rito upang biruin tayo at ituring kami bilang isang biro? Totoong kinamumuhian ni Alice si Gerald. Gayunpaman, hindi siya kumilos tulad ng ginawa ni Jack Ellen. Alice, Jack Ellen, dumating lamang si Gerald upang makita kung kumusta ang inyong mga batang babae dahil narinig niyang may nangyari sa inyo. Bakit kanya ba tina-treto bilang isang biro? Nagmamadaling pumagitna si Harper sapagkat talagang hindi na niya ito nakatiis. Ano ang ginagawa niya rito kung wala siya rito upang pagtawanan tayo? Alam ko na dapat may hawak siyang sama ng loob sa akin dahil nalaman kong gigolo siya. Kilalang kilala ko din siya. Sa totoo lang, naisip ko rin na sundan siya at habulin siya bago ito. Saway ni Jack Ellen nang tumalon siya. Naintindihan niya ang nakaraan ni Gerald at talagang interesado siya kay Gerald. Itutuloy na sana ni Jack Ellen ang pagtatalo kay Gerald. Gayunpaman sa oras na ito, biglang nagring ang cellphone ni Alice. Tay, paano ito napunta? Ano ang sinabi ng malakas at maimpluwensyang taong hiniling mo para sa tulong? Kinakabahan na tanong ni Alice. Tuluyan ng huminahon si Jack Ellen at nakikinig ng mabuti kay Alice.
Ang nag-iisa lamang na maaasahan niya ngayon ay ang mga koneksyon na mayroon ang pamilya ni Alice. Tay, huwag kang malungkot. Kung sinabi niyang abala siya, marahil ay talagang abala siya. Huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Nasa dormitory pa ako ngayon. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay dumating upang makita ako. Hindi ako gutom. Hindi pa ako nakakain, ngunit wala akong ganang kumain. Hindi Okay, hayaan mo akong tanungin sila pagkatapos nito, binaba na ni Alice ang telepono, siya ay may isang medyo nabigo na ekspresyon sa kanyang mukha habang sinabi niya. Ang aking ama ay nasa restaurant at sinusubukan niyang hilingin sa isang tao na magbigay ng isang magandang salita para sa amin, ngunit tinanggihan siya ng kabilang partido dahil sinabi niya na siya ay abala hinihiling sa akin ng aking ama na pumunta sa restaurant ngayon dahil nag-order na siya ng maraming pinggan at hindi maaaring hilingin na ibalik pa rin ito. Bakit hindi tayo magkasama pumunta doon kung gayon? Kung sa bagay, lahat kayo ay kasama ko sa buong hapon. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Harper at sa iba pang mga lalaki. Harper, bakit hindi ka rin sumama sa iyo? Sa wakas ay naiintindihan ko na ang dapat kong gawin ngayon. Walang silbi para sa amin na magpatuloy sa pag-aalala tungkol sa bagay na ito ngayon. Ano ang big deal? Pupunta lang ako sa kanyang kumpanya bukas at magmamakaawa kay William ng personal. Alice, ikaw. Tikas na naintindihan ni Hailey ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Alice. Gusto niyang pigilan siya ngunit wala siyang masabi. Mayroon bang ibang paraan upang magawa ito? Ang dami ng mga batang babae ay bumaba. Naramdaman ni Alice na napakawalang magawa sa oras na ito, at kung ano ang pinakagusto niya ngayon ay ang nasa tabi niya ang kanyang ama. Si Jack Ellen at ang natitirang mga batang babae ay handang pumunta din doon. Ito ay dahil ang pagkakaroon ng isang nasa hustong gulang sa paligid nila ay hindi bababa sa magbibigay sa kanila ng isang pakiramdam ng seguridad. Pagkatapos ng lahat ng mga may sapat na gulang ay mayaman sa karanasan. Sa makatuwid, tiyak na mas magiging masangkapan sila upang harapin ang ganitong uri ng sitwasyon kumpara sa mga kabataang ito. Hindi mapipigilan ni Harper na tanggihan ang kanyang hiling, kaya natural na sinundan nila sila at nakakagulat na hindi umatras si Gerald sa pagkakataong ito. Paimpal siyang sumunod sa likuran nila. Hindi mahalaga kung ano ito, nakasalamuhan na niya ang pangyayaring ito ngayon. Sa makatuwid, walang dahilan para balewalain lamang niya ito. Kabanata 115. Ang pamilya ni Alice ay nagpatakbo ng isang kumpanya ng impormasyon. Ang kanilang taunang kita ay halos $700,000 hanggang $1,000,000. Ito ay hindi masyadong mataas, ngunit ito ay medyo mabuti. Ang lokasyon ng restaurant ay nasa loob ng isang napakamarangyang hotel. Pagkapasok ni Gerald at ng iba pa sa restaurant, napagtanto nila na ang mga magulang ni Alice ay nag-order na ng isang mesa na puno ng high-end na alak at pinggan. Sa kasamaang palad, ang taong talagang nais niyang imbitahan na magpunta rito ngayon ay wala talaga. Alice, nandito ka. Ngumiti si George nang tumayo siya. Ngayon na ang kanyang anak na babae ay nagdulot ng ganoong kalaking kaguluhan, ang kanyang kumpanya ay nasa matinding sitwasyon din ngayon. Ang kanyang kumpanya ay malamang naharapin ang pagkalugi sa loob ng isang buwan pagkatapos ng malupit na salita at banta ni William. Mawawalan siya ng higit sa 10 taon ng pagsusumikap na ganoon. Mapipilit lamang niya ang isang ngiti sa oras na ito. Kumusta, tiyuhin tiya? Ang bawat isa ay binati. Alice, may gustong itanong sa iyo ang tatay. Hindi mo ba sinabi na talagang kamangha-mangha ang isa sa iyong mga kaklase? Narinig kong sinabi mo na mayroon siyang napakalakas na network at koneksyon sa ilang napakalakas na tao. Narito ba kasama mo ngayon ang kaklase mo? Naalala ni George na narinig ang kanyang anak na babae na binanggit ang katotohanan na ang isa sa kanyang mga kamag-aral ay may isang malapit na relasyon at koneksyon sa isang tao mula sa Wayfair Mountain Entertainment. Iyon ang dahilan kung bakit tinanong siya ni George ng katanungang ito. Kung matutulungan niya sila, mas madali ang kanilang buhay. Narito siya ngayon, ama, ngunit ang mga bagay ay ganap na naiiba sa naisip namin. Ang kanyang mga personal na koneksyon at relasyon ay hindi kung ano ang naisip ko noon. Sumagot si Alice na may isang walang malasakit na ekspresyon sa mukha. Hindi siya gumawa ng isang malinaw na pahayag kung si Gerald ay dumating dito sa kanila ngayon o hindi. Alice, bakit mo pa siya binibigyan ng mukha sa ganitong oras? Oo, tito. Nauna naming naisip na ang Gerald ay isang mabuting tao at may isang napakahusay na koneksyon at network ng mga kaibigan. Gayunpaman, nalaman namin ngayon na siya ay hindi hihigit sa isang gigolo na itinatago ng iba para lamang makapasok siya at malayang makaalis sa manor. Siya ay isang binata lamang na inaalagaan ng higit sa isang babae. Maaari siyang magmukhang hindi ka panipaniwala, ngunit siya ay wala talaga. Hindi sa tingin ko may makakatulong sa kanya dahil lang sa gusto nilang bigyan siya ng mukha. Sumpa ni Jack Ellen nang tumayo siya.
Sa katunayan, nagsimula siyang magsisi sa kanyang mga salita sa sandaling magsimula siyang magmura sa kanya. Hindi ito tama. Para bang nakalimutan niya si Gerald. Kung tutuusin, kaya ni Gerald na yumuko ang isang tulad ni Flynn at humingi ng tawad sa kanilang lahat. Pinatunayan nito na ang koneksyon at mga kontak ni Gerald ay talagang hindi kapanipaniwala. Kung hiningi niya ng tulong ang mga nagmamahal sa kanya, sino ang nakakaalam, maaaring malutas niya ang bagay na ito para sa kanila. Nako, ngayon lang ito naisip ni Jack Ellen. Gayunpaman, anuman ito, hindi pa rin si Gerald ang mayamang pangalawang henerasyon na akala niya. Dahil siya ay nagkaroon ng tulad mataas na pag-asa at inaasahan para sa kanya, ang pagkabigo na nadama niya kapag nalaman niya kung hindi man ay mas malaki. Taas baba ang emosyon ni Jack Ellen at tuluyan niya itong hindi pinansin. Kaya, iyon ang kaso. Hindi mapigilan ni George at ng kanyang asawa na makaramdam ng kaunting pagkabigo nang marinig nila ito. First time pa lang nilang nagkikita ngayon si Gerald, ngunit hindi talaga nila inaasahan na ang isang gwapong binata na ito ay magiging kasuklam-suklam. Hindi talaga nila alam kung bakit ang kanilang magandang anak na babae ay talagang magiging kaibigan ng isang tulad nito. Si George at ang kanyang asawa ay medyo hindi nasisiyahan. Naupo si Gerald nang walang binitbit kahit isang salita man lang. Paimpal niyang binaliktad ang tamad na Susan habang kumakain. Maraming masarap na pinggan sa lamesa at talagang nagutom si Gerald. Nang makita nila ang eksenang ito, lalong lumakas ang pagkasuklam na naramdaman ni George at ng kanyang asawa para kay Gerald. Dahil gutom ka, dapat ka lang mag-order ng isang mangkok ng puting bigas upang kainin. Ang ina ni Alice ay isang matangkad at nakamamanghang kagandahan. Bagaman humigit kumulang na siyang 40 taong gulang na, hindi siya mukhang siya ay higit sa 25 taong gulang. Siya ay may lubos na patas na balat. Sa oras na ito, tumawid siya sa kanyang mga braso sa kabila ng dibdib niya habang malamig siyang nagsalita kay Gerald. Puting kanin. Isang mangkok ng puting bigas. Sinadya niyang pintasan si Gerald. Sakto naman. Dapat kumain na lang siya ng simpleng puting bigas. Dapat lasing na siya. Ang alam niya lang kung paano gawin ay kumain kahit sa ganitong oras. Ano sa palagay mo ang ginagawa niya rito? Hindi siya makakatulong sa anumang paraan. Ang alam lang niya kung paano gawin ay kumain at uminom ng libre. Kahit na itinatago siya ng iba, hindi pa rin niya natatanggal ang kanyang ugali na samantalahin ang mga maliit na pakinabang. Kumakain siya ng isang libreng pagkain tuwing makakakuha siya ng libreng pagkain. Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ng mga babaeng iyon. Bakit nila gugustuhin na manatili ang gigolo na tulad niya? Maraming mga batang babae na pinamunuan ni Jack Ellen ang nagsisismala rin. Nakangiting-ngiting-ngiti lamang sa kanyang puso si Gerald. Pag-alitan. Pasaway hanggat gusto mo. Mabilis ka ring umiiyak. Damn it. Sa oras na ito, biglang itinulak ang pintuan ng silid. Kabanata 116. Isang binata na nakasuot ng suit at sapatos na pangkatad ang nagbukas ng pinto at naglakad papasok. Maayos na bihis, tumingin siya ng mga 20 o 28 taong gulang. Pagpasok pa lang niya, tumayo agad si George at ang kanyang asawa bilang isang paggalang ng paggalang. Cuban, ano ang sinabi ni Charles tungkol dito? Ang lalaking nakatayo sa harapan niya ay ang kalihim ni Charles Zeller. Anak din siya ng malayong pinsan ng asawa ni George. Nakakonekta sila sa anumang paraan kung saan siya ay isang malayong pinsan din ni Alice. Nilayo ni George na humingi ng tulong kay Cuban sa paglikha ng isang landas para sa kanya upang umasa siya sa mga koneksyon ni Charles. Hindi bababa sa ayaw niyang malugi ang kanyang kumpanya tulad nito. Umiling si Cuban at ngumiti ng pilit. Pasensya na po, tito. Kanina lang dumating si Charles sa restaurant na ito kaya naisip kong bababa siya. Gayunpaman tila abala siya sa pag-aliw sa isang napakahalagang panauhin dito. Ibig sabihin talagang indisposed siya sa ngayon. Sinabi ko sa iyo na huwag mo siyang hintayin dito. Alam kong hindi bababa si Charles ngunit Cuban, maaari ba tayong umakyat at bigyan siya ng toast at ipahayag ang ating nararamdaman? Mapait na pagmamakaawa ni George. Alam niyang napakawalang galang nito. Gayunpaman, ang mga koneksyon ni Charles ang kanyang huling paraan, at kung wala sila, wala na talaga siyang ibang makalabas. Nagdamdam ng isang maimpluwensyang pamilya sa Mayberry City, karaniwang ginagawa sila para sa. Si George ay nasa kalat din ng kanyang sarili. Opo, pinsan Cuban. Kung nais mong tumulong, tulungan ang aming pamilya kung gayon. Bagaman si Alice ay palaging isang nagyayelong, mayabang na tao, wala siyang pagpipilian kundi ang humingi ng tulong kay Cuban sa oras na ito. Bamaantong hininga si Cuban. Bilang pamangkin mo, uncle at auntie, naiintindihan ko ng mabuti ang iyong damdamin, aniya. Gayunpaman, imposible ang hinihiling mo, marahil tutulungan kita kung may darating na pagkakataon. At iyon ang sinabi niya. Kung ang bagay na ito ay hindi nalutas ngayon, wala ring hinaharap.
Mabilis na napagtanto ni George. Hindi iyon naging abala si Charles. Paimpal siyang tumanggi na tulungan sila. Pagkatapos ng lahat magiging sobrang abala dahil ito ang pamilyang Rai na pinag-uusapan nila. Kaya ang kanilang huling kislap ng pag-asa ay nabawasan. Ang bawat isa ay may malubhang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang walang hangganang abot tanaw ay ang aking mahal. Ang mga bulaklak ay namumulaklak sa paanan ng saklaw ng bundok. Ano ang ritmo na may pinakamaraming swing? Aling kanta ang pinakamasaya? Noon pinatugtog ng ringtone ni Gerald ang awiting Coast Ethnic. Simula kailan niya iyon ginawang ringtone? Paano ito nangyari? Salamat sa biglaang pagbagay, naging napaka-awkward ang kapaligiran sa silid. Medyo kumurot ang mga sulok ng bibig ni George. Sina Alice, Jack, Ellen, at iba pa lahat ay nakatitig kay Gerald na naiinis. O aking Diyos! Paano magkakaroon ng gayong tao? Nakakaawa. Hindi human gal si Jack Ellen. Sa sandaling iyon sinagot na ni Gerald ang tawag. Galing ito sa hindi kilalang numero. Kamusta? Si G. Crawford ba ito? Ang boses ng isang nasa edad na lalaki ay dumating sa kabilang dulo ng linya. Nahulaan ni Gerald na si Wesley iyon agad na marinig niya ang boses. Wesley Harrison mula sa Bureau of Commerce. Ako ito. Alam kong medyo mapangahas na tumawag ako sa iyo. Ito ay tulad nito, G. Crawford, natipon na namin ang mga namumuno mula sa iba't ibang mga rehiyon upang talakayin ang ilang mga isyu sa lupa ng kumpanya at maraming mga sentro ng libangan na iyong namuhunan. Nais kong gamitin ang kalayaan na magtanong kung ikaw may ekstrang oras. Inaasahan namin na maaari kang maglakbay dito ng personal. Nakangiting sabi ni Wesley. Oo. Napagpasyahan ni Gerald na pumunta na siya at titingnan dahil halos matapos na rin siya kumain. Mabuti yun, G. Crawford. Magkikita kami ngayon sa Majestic Phoenix Restaurant. Nasaan ka? Mag-aayos ako para sa isang driver na sunduin ka. Ang Majestic Phoenix Restaurant. Nangyayari na nasa Majestic Phoenix Restaurant din ako ngayon. Panipi. Kabanata 117. Kumakain ka rin sa Majestic Phoenix Restaurant. Magaling iyan, G. Crawford. Darating ako at makakapag-toast kami sa isang basong alak. Ubo. Kung ang sino mang gumawa ng isang toast dapat si Gerald. Kahit na ano yun si Wesley pa rin ang nakatatanda sa kanya. Ngunit dahil inimbitahan siya ni G. Harrison, dapat na lang siyang lumapit pa rin upang masisiyahan silang magkainom. Paano niya hindi maibigay ang mukha kay G. Harrison? Ibinigay pa niya ang numero ng kanyang silid kay G. Harrison, hindi ito big deal. At most, simpleng mamumuhunan lang siya sa hinaharap. Binaba na ni Gerald ang telepono. Si George at ang iba pa ay nakatitig pa rin kay Gerald. Hindi inaasahan yan. Ang isang tao ng ganitong uri ay maaaring magkaroon ng mga kaibigan sa Majestic Phoenix Restaurant. Oo, napakaganda. Hini siya ng mga babae. Ngayon, ang katayuan ni Gerald sa kanilang mga puso ay bumagsak ng malaki. Oo, si Gerald ay alinman sa isang mababang profile na tagapagmana ng pangalawang henerasyon o isang taong nanalo ng loto ng kanilang mga puso bago ito. Napakayaman talaga niya. Maaari silang makakuha ng maraming mga benepisyo mula sa kanya. Gayunpaman sa oras na ito, si Gerald ay isang playboy lamang. Mahal siya kapag may pera siya, syempre, ngunit ano ang mangyayari kapag nagkasakit at nagsawa sa kanya ang kanyang mga nagmamahal? Ano kaya siya noon? Bilang isang resulta, lahat ay may nakakagulat na pare-parehong pag-uugali sa kanya. Tapos biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay nasa labas. Humigit kumulang 20 hanggang 30 nasa edad na at matatandang lahat ay nakasuot ng suit at leather na sapatos, ay nagtipon sa labas. Nakatayo silang lahat sa labas ng pintuan na may hawak na baso ng alak. Naiwang tulala si George. Kahit na si Alice at lahat ay naging labis na kinakabahan. Ano ang nangyayari, Zeller? Charles Zeller. Ito. Mr. Harrison. Chairman Myers, Chairman Lloyd, bakit kayo nandito? Nanginginig si George habang nagsasalita. Sa gitna ng 20 kakaibang mga tao na nakatayo sa harap niya, alin sa kanila ang hindi isang maimpluwensyang figure ng Mayberry City? Kahit si Wesley Harrison mula sa Bureau of Commerce ay narito. Gayon din si Charles Zeller, ang pinakamaimpluwensyang at makapangyarihang figure sa mga mata ni George, ay narito, nakatayo sa gitna ng karamihan ng tao, tumatawa na may isang basong alak sa kanyang kamay. Maaari ba silang lahat magtipon dito para sa akin? Si George ay nasa isang malapanaginip na estado. Umupo ka, mangyaring magkaroon ng upuan. Sumigaw sa tuwa si George at ang kanyang asawa. Masyado kang magalang. Narito lang kami upang mag-toast at aalis kami pagkatapos nito. Bahagyang yumuko si Wesley bilang kilos ng paggalang kay George. Ang paggalang na ito, gayunpaman, ay talagang hindi para kay George, ngunit ito ay dahil kay Gerald.
Hawak ni Wesley ang isang basong alak sa kanyang kamay. Sa gitna ng panabik na kapaligiran ng silid, tumayo si Wesley sa harapan ni Gerald, kasunod ang malaking grupo sa likuran niya. Itaas ang iyong baso sa isang toast para kay G. Crawford. Pagkatapos nito, natapos niya ang baso ng alak. Ginoo Crawford, isang toast mula sa amin sa iyo. Nakatayo sa likuran ni Wesley ang mga namumuhunan para sa proyektong ito, at marami sa kanila ay mga opisyal mula sa Bureau of Commerce. Wala ring imak si Gerald. Nauna niyang naisip na si Wesley ay pupunta dito ng mag-isa, kahit na iniisip na humiling sa kanya na tumulong sa bagay ni Alice, hindi kailanman inaasahan ni Gerald na maraming mga tao na darating ng sabay-sabay. Sa kagustuhang maging walang kabastusan, dali-dali niyang tinapos ang baso bilang sagot. Ang tanawin ay iniwan din kay George na tulala din. Tumigas si Alice, tila nagulat at nabigla. Ang bunganga ng bibig ni Jack Ellen ay nabuka ng malapad, kaya ang isang itlog ay madaling makapasok sa loob. Siyempre, naisip nila sa una na siya ay walang iba kundi isang playboy. Ngunit anuman ang kanilang impresyon sa kanya, kahit na ang kilalang Wesley Harrison mula sa Bureau of Commerce ay naroroon. Bukod dito, lahat sila ay tinawag siya bilang si G. Crawford. Ano ang ipinahiwatig nito? Hindi basta-basta maaaring maging isang rich playboy si Gerald. Kung tutuusin, si Wesley ay isa sa pinakatanyag at maimpluwensyang Mayberry City. Kabanata 118, Ginoo Crawford, kapag natapos na ang iyong piging, mangyaring, lumapit ka at sumali sa amin upang talakayin ang mga isyong nabanggit ko kanina. Wesley pagkatapos ay mainit na nakipagkamay kay Gerald. Nang winigayway ng binata ang kanyang mga kamay, hindi niya maiwasang magtaka kung gaano karaming mga kumpanya ang babangon magdamag sa Mayberry City. Ang ekonomiya ng Mayberry City ay napabuti ng malaki. Ang lahat ay dahil ilang beses na pinirmahan ni Gerald ang kanyang pangalan. Siya ay isang binata ng ganoong kapangyarihan at tangkad, gayunpaman, hindi dapat maging isang mapagmataas o mapagmataas, mula sa simula hanggang sa wakas. Nanatili siyang magalang sa lahat ng tao sa kanyang paligid. Bihira. Ito ay talagang bihirang. Matapos niyang magsalita, iniwan ni Wesley ang silid kasama ang iba pa, ang silid ay tahimik ngunit patay sa oras na ito. Walang nagsalita ng isang salita, lahat nakatingin kay Gerald na nakabukas ang mga bibig. Naisip ni George at ng kanyang asawa sa kanilang sarili. Una nilang naisip na si Charles ang pinakadakilang tao sa paligid kahit na medyo mayabang. Gayunpaman, ngayon tila ang talagang makapangyarihang tao ay ang binatang lalaking ito na nakatayo sa harap nila. Gerald, ano ang tawag sa iyo? Tinawag ka lang nila bilang G. Crawford. Napalunok ng husto si Jack Ellen. Gulat na napatingin din si Alice kay Gerald. Pamagat lamang ito. Sagot ni Gerald na may bahagyang ngiti. Talagang ayaw niyang lumitaw na mapagpanggap o mapagmataas. Nakikita kung paano naging mga bagay, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kaunting kahihiyan. Maaaring si Gerald ay si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Ginoo Crawford. Ang G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Tila ito lang ang dahilan kung bakit naging magalang si G. Harrison sa kanya, tama ba? Imposible. Paano ito nangyari? Paano posible na napakayaman ni Gerald? Ang lahat ay nagpatuloy sa pag-aakalang, ngunit si Jack Ellen, sa kabilang banda, ay sa ganap na hindi makapaniwala. Kung ito nga ang totoo, gusto talaga niyang mamatay. Salamat sa iyong pakikitungo, Tio at Tia Bradford. Ang pangyayaring ito ay naganap salamat sa birthday party ng kasintahan ng aking batihing kapatid. Payagan akong harapin ito sa iyong ngalan. Mangyaring patawarin mo ako, magretiro na ako sa aking silid sa itaas. Sa paraan ng pagtitig sa kanya, sobrang hindi komportable si Gerald kung magtatagal pa siya. Kaya't kinuha niya ang oportunidad na ito upang makawala. Hindi kinumpirma o tinanggihan ni Gerald ang anumang bagay nang tanungin nila kung siya si G. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street. Pagkalabas ng silid, tinawag ni Gerald si Zack na hinihiling sa kanya na lumabas bilang isang tagapamagitan upang harapin ang bagay na ito. Mabilis na sumunod si Zack. Alice, maaaring nagkamali ka. Hindi mo sinabi na player siya. Tanong ni George na may bahid ng panghihinayang. Kung nalaman niya na ito ang totoo, hindi niya siya dapat bagyain at satirized. Kanina, nang yumuko ng kaunti si Wesley kay George, tuwang-tuwa siya na muntik na niyang maihi ang pantalon. Pulong ni Alice sa sarili. Imposible. Dapat mayroong isang bagay na nakatago sa likod ng lahat ng ito. Paano maaaring si Gerald ang Mr. Crawford mula sa Mayberry Commercial Street? Upang mas malala pa, nasaktan namin ang pamilya Rai sa oras na ito. Paano posible na naayos ito ni Gerald sa isang salita? Walang alinlangan, ang kaalaman sa bagay na ito ay tumagal ng labis sa sinumang nakikinig. Tapos biglang tumunog ang cellphone ni George. Nagulat siya nang makita ang number. Ako ito. Ako ito. Kamusta? Sige. 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 Ha? Ano ang sinabi mo? Ang galing.
Salamat. Maraming salamat. Nabitin si George sa kaba. Napatingin ang lahat sa kanya. Alice, sa pagkakataong ito, talagang nakakilala kami ng isang napakaharang tao. Grabe. Gerald, hindi, si G. Crawford talaga ang tagabigay namin. Ang isang matanda mula sa Bureau of Commerce ay tumawag lamang upang sabihin sa akin na ang isang napakalakas at maimpluwensyang tao ay lumapit lamang. Matagumpay na nalutas ang usapin. Sabi ni George. Mahinang nadulas si Alice sa kanyang upuan nang marinig niya ito. Ang lahat ay talagang nakalink kay Gerald. Talagang napakalakas niya. Ngunit ano ang nangyayari? Sino itong Gerald? Ang bawat isa ay mayroong matagal na pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Nasa taas na si Gerald sa kanyang silid. Tinawagan niya si Zack upang tulungan ang mga tao mula sa dormitoryo ni Hailey, kapwa pamilya nina Alice at Jack Ellen. Wala siyang pakialam kina Chad at Danny, at ayaw nilang alagaan sila. Ano pa ang kinalaman nila sa kanya? Hindi na inisip ni Gerald ang tungkol sa bagay na ito. Pagkapasok sa silid, nagpatuloy siya sa pag-inom kasama si Wesley at ang iba pa. Tungkol sa mahahalagang bagay na pinag-uusapan ni Wesley, inaasahan lang niya na makadalo si Gerald sa seremonya ng pagbubukas sa araw na magbukas ang mga pangunahing libangan. Dahil hindi ito issue, pumayag agad si Gerald. Halos alas 11 na nang bumalik si Gerald sa campus. Nakahiga siya sa kanyang kama ngunit patuloy na naghuhugas at pag-ikot habang nadarama na hindi siya makatulog. Ding! Ding! Tumunog ang mga abiso sa cellphone ni Gerald sunod-sunod. Gerald, tulog ka na ba? Magkita-kita tayo bukas ng umaga sa Western Cafeteria ng aming paaralan. May importanteng sasabihin ako sa iyo. Hindi mo na kailangang sagutin ito. Sa unang tingin, ito ay isang text message mula kay Mila. Kabanata 119. Maaga ng susunod na umaga. Dahil Sabado ito, nais ni Harper at ng natitirang mga lalaki na magising sa kanilang sariling oras. Hindi rin sila inabala ni Gerald, nagtungo sa Western Cafeteria ng mag-isa. Maagang dumating si Mila, at hinihintay na siya doon. Nagdala pa siya ng 2 set ng agahan. Piniritong bigas na may itlog at ham. Pumili ako ng bigas para sa iyo. Bilisan mo, kainin mo. Nakangiting sabi ni Mila. Hindi naman nahihiya si Gerald. Ano na, Mila? Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tanong niya habang kumagit. Nagbihis ng maganda si Mila ngayon. Ang kanyang patas na mga binti ay nahantad, at ito ay nagpalabog ng kanyang puso. Hindi mapigilan ni Gerald na titigan siya. Hehe, kaarawan ng aking lola ngayon. Babalik ako upang ipagdiwang ito para sa kanya. Umirap si Mila. Dapat alam mo ang tungkol sa relasyon namin ni Irene, di ba? Huwag mo akong sisihin sa pagiging maliit ko. Sa katunayan, hindi ako ang uri na nais na ihambing o gumawa ng mga paghahambing. Sabi nga, napaka-espesyal ng relasyon namin ni Irene. Ganoon na rin tayo mula nang ipinanganak. Inihambing namin ang lahat mula sa kaninong mas mahusay na tunog, hanggang sa kung sino ang mas mahusay sa pag-aaral, na nagsusuot ng mas magagandang damit, at na tumanggap ng mas maraming papuri mula sa lahat. Hindi ko alam kung ipinanganak siya sa kanyang pagiging mapagkumpetensya, ngunit anuman ito, ayokong mawala sa kanya. Ay, tama. Nakuha mo ba ang sinasabi ko? Tanong ni Mila habang nagpout. Tila naiintindihan ni Gerald kahit kaunti ito. Hindi ko masyadong maintindihan. Kung magulo siya, hindi niya talaga nakuha ang sinasabi nito. Marahil ay dahil sa lumaki si Gerald sa isang ganap na kakaibang kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, alam niya na laging may mga tao sa mundong ito na namumuhay ng mas mahusay at may mga magagandang bagay kaysa sa kanya. Kahit na nais ni Gerald na ihambing, dati ay mahirap na siya at hindi niya kayang bayaran ang mga bagong damit para sa bagong taon. Ihambing. Paano nga ba siya may kukumpara sa kahit sino man? Naturally, si Gerald ay palaging medyo naiinis sa mga makikipag-away o magpapakita ng kanilang kayamanan. Mayroong kahit ilang pagtutol mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Marahil masasabing labis siyang naguluhan dahil sa mga kalokohan ng mga mayayaman, bagaman siya ay maruming mayaman, hindi kailanman naintindihan ni Gerald ang saloobin ng mayaman at saang direksyon patungo sa kanilang kaisipan. Sasabihin ko lang ito sa iyo ng malinaw. Gerald, alam mo naman na may boyfriend siya, di ba? Narinig kong sinabi ni Kyle na ibabalik ni Irene ang kasintahan niyang bastard upang ipagdiwang ang kaarawan ng aking lola. Narinig ko rin na ang bastardo ay naghanda ng isang espesyal na regalo para sa kanya. Kapag nangyari iyon, marami ang papuri kay Irene. Kaya, napagpasyahan kong ibalik ko rin sa akin ang kasintahan. Tinatanong mo ba akong magpanggap na kasintahan? Tila naintindihan ni Gerald kung ano talaga ang nangyayari ngayon. Oo. Nais kong magpatuloy kang magpanggap na ikaw ang aking kasintahan at maaari mong ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang isang mayamang tagapagmana din. Babalik ako sa aking dorm upang maghugas bago ako lumabas at bumili sa iyo ng mga damit.
Gerald. Magandang matandang Gerald. Mangyaring tulungan ako hanggang sa wakas. Nanligaw si Mila. Sa totoo lang, ang dalagang ito ay talagang napakaganda. Natagpuan ni Gerald na hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan niya nang kumurap siya ng maganda ang mga mata at binuksan ng magandang maliit na labi. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Maliwanag nais niyang maging totoong kasintahan. Hehe, sa totoo lang, hindi na kailangan pang magpanggap ako. Mayaman talaga akong tagapagmana. Mapait na ngumiti si Gerald sa kanyang puso sa sandaling sumang-ayon siya sa kahilingan ni Mila, inilabas niya ito upang bumili ng mga bagong damit. Talagang napakagwapo ni Gerald sabay bihis na siya. Ngayon, pareho silang nagmamadali sa pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang lola. Biglang nagring ang phone ni Mila. Ha, ano ang sinabi mo? Ayos lang, pupunta muna ako doon. Matapos isabit ang telepono, nagpakawala si Mila ng mahabang buntong hininga. Gerald, kailangan ko muna umalis. Nag-order kami ni Kyle ng isang Reg Along kaarawan para sa aking lola, ngunit tila, may mali dito. Ito ay talagang nag-aalala sa akin. Bakit hindi natin ito gawin? Magkita tayo sa 11 sa harap ng pasukan ng Royal Dragon Villa. Tatawagan kita. Walang problema. Tumango si Gerald. Nagmamadaling tumawag si Mila ng isang taxi bago siya umalis. Mapait na ngumiti si Gerald. Pasado 9:00 pa lang ng umaga. Ano ang gagawin niya sa loob ng 2 oras? Oh, tama. Lisensya sa pagmamaneho. Dapat ay naipadala sa kanya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Tumawag siya sa telepono upang tanungin tungkol dito. Tulad ng inaasahan, ang package ay nakarating na sa Surir. Champagne. Tuwang-tuwa si Gerald, halos umakyat siya ng mataas. Kabanata 120. Ang kanyang pinakamalaking pangarap ay magmaneho ng kotse. Nais niyang magmaneho ng sasakyan na pag-aari niya at hindi ito dapat maging isang mamahaling kotse. Ngayon, sa wakas ay maaari na siyang magmaneho. Hindi man sabihing, mayroon siyang isang Lamborghini. Magsisinungaling siya kung sinabi niyang hindi siya nasasabik. Matapos kunin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho, pumunta si Gerald sa kanyang sasakyan. Vroom, vroom, vroom. Isang bagong-bagong itim na Passat ang lumaktaw sa katawan ni Gerald. Pagkatapos nito, ang magandang kotse ay nagmaneho sa paligid ng parke. Maraming mga tao ang naglalakad sa paligid ng parke, at ang Passat ay nakaakit din ng pansin ng mga batang babae. Wow, Passat ito. Ito ang pinakabagong modelo mula sa taong ito. Mukhang maganda. Hindi ba higit sa 30,000 dolyar? Mukhang ito ang top spec. Ang kotse na iyon ay dapat na hindi bababa sa 45,000 dolyar. Diyos ko, mahigit sa 45,000 dolyar. Dapat ay isa pang mayaman na tao. Isang grupo ng mga batang babae ang tahimik na bangulong sa kanilang sarili habang nakaturo sila sa mga marangyang kotse. Ang parking ito ay tanyag salamat sa Lamborghini, ang mga nakaraang araw ay nakakita ng isang kakaiba ngunit pamilyar na pattern. Ang bawat isa mula sa universidad na may kotse ay magmaneho sa parke na ito upang maakit ang pansin ng magagandang batang babae. Lalo na kung ito ay isang bagong kotse. Ang may-ari ng Passat na ito ay malinaw na nagmamaneho sa paligid upang ipakita sa karamihan ng tao. Haha, hindi ba Gerald yun? Nagkataon lang. Biglang huminto ang sasakyan at bumaba ang mga bintana. Isang gwapong binata ang sinundot ang ulo sa sasakyan. Nang makita ni Gerald kung sino ito, napagtanto niyang kilala niya siya. Ito ay si Jordan Lord, isang lalaki na dumalo sa mga aralin sa pagmamaneho kasama niya. Ito ang tao na kinutya siya kasama ang isang mag-aaral mula sa kanyang departamento na tinawag na Nathaniel. Sa umpisa, interesado si Jordan kay Mila, ngunit nang mabalitaan na hinabol siya ni Victor, agad siyang sumuko. Parehong kurso ang kinuha ni Jordan at Gerald, at agad na bumili si Jordan ng kotse pagkatapos makapasa sa mga pagsusulit. Halatang nandito siya para lang magpakitang gilas. Hindi ganun kagusto ang gusto sa kanya ni Gerald, pasimpleng tumango lamang. Nabili ko lang ang sanggol na ito sa halagang 52,000 dolyar. Ngayon lang kami nakakuha ng aming lisensya sa pagmamaneho, Gerald. Dapat kang magmaneho ng kaunti. Kung hindi man, maaari mo lamang makalimutan kung paano. Ngumiti ng matagumpay si Jordan. Maraming mga batang babae ang tumingin sa kanilang narinig ang malakas na pagsasalita ni Jordan. Nakita nila na nililibak ni Jordan si Gerald. Bagaman si Gerald ay walang laban kay Jordan, mayroon siyang sariling dahilan para gawin ito. Una, tumingin siya ng masama kay Gerald sapagkat siya ay isang kakulangan at nakaramdam ng isang tagumpay matapos na year-on ang lahat sa kanya. Pagkatapos nais ni Jordan na kausapin si Mila kapag mayroon silang mga aralin sa pagmamaneho. Gayunpaman, interesado lamang si Mila na kausapin si Gerald. Ito ay hindi kapanipaniwala na nabagabag sa Jordan.
Matapos ang pagkutsa kay Gerald, hindi mapigilan ni Jordan na makaramdam na mas nasiyahan at nasiyahan. Jordan, saan ka pupunta? Gusto naming maglakad-lakad. Maaari ba naming kunin ang iyong sasakyan? Ang ilang mga batang babae sa wakas ay nahihiya. Oh, syempre, natawa si Jordan. Pagkatapos nito, lumingon ulit siya kay Gerald. Gerald, gusto mo bang magmaneho ng kotse ko at ihatid ang mga batang babae? Umiling si Gerald, kalimutan mo na. Oh, Jordan, napakasama mo. Sino ang nais na sumakay sa isang kotse na minamaneho ng iyong uri ha? Sakto. Tingnan lamang ang kanyang estado. Ang pagtingin sa kanya ay higit pa sa sapat. Mahihiya akong sumakay sa parehong kotse niya. Haha. Kahit napayagan ni Jordan na ipahiram sa kanya ang kanyang kotse, maglakas loob ba siyang magmaneho nito? Kung nasira ito, hindi siya makakabayad kahit na ipinagbili niya ang kanyang sarili. Nagtawanan ang tatlong babae. Pagkatapos nito, sumakay na sila sa sasakyan ni Jordan. Ang mga kababaihan sa panahong ito ay lahat ng matapang. Ang nais lamang nila ay ang mga mayamang kasintahan o asukal na tatay na magpapahupa sa kanila sa panahon ng kanilang kolehiyo. Maaari silang makatipid ng kanilang sariling pera at mabili pa rin ang kanilang mga sarili na maraming magagandang damit. Gaano ito kaperpekto? Walang sinabi si Gerald matapos pakinggan ang mga pangit nilang panlalait, pa-impel niyang hinugot ang susi ng kanyang Lamborghini at lumakad papunta sa kanyang supercar.